Ina POV. Diyos ko, galaw-galaw. Ano bang pinaplano mo sa buhay? Abay, nagkalat ang customer. Wika sa akin ni Mudra. Siya ang nangangasiwa ng malaking bar na pag-aari ni Mr. Gazzini. Kilala sa Pilipinas na nagmamay-ari ng malaking pasugalan at isa ang bistro bar sa kanyang pag-aari. Dayuhin ito ng mga banyaga at karamihan ay mga buhayang politiko. Mudra, maya-maya naman. Gusto kong mamahinga. Alam na alam mo namang kakatapos ko lang sa customer ko. Ani Bea, ang mga entertainer na gaya niya ay wasak na wasak na. Mga lango sa pera kaya kahit kanino lang ay bumibigay na. Oh, ikaw Ina, ano naman ang atake mo riyan? Gumalaw ka na at parating na ang mga buhaya. Hanggang kailan mo ba titipidin niyang biyak mo? Aba nagkalat ang datong. Ani Mudra. Magagawa ko din pero hindi pa sa ngayon. Wika ko naman, pumunta ako kay Jean nang tawagin niya ako. Table 38. Pinikitan niya pa ako. Si Jean ay ang hot na bartender dito sa bar pero isa ako sa hindi na-attach sa kanya. Hawak ko ang tray kung saan naroon ang alak na pinadadala ni Jean. May 3 kalalakihan sa mesa nang marating ko iyon. Isa-isa kong binaba sa mesa nila ang order nila. Kapansin-pansin ang malagkit na tingin ng lalaking mistiso, ngunit bulk body ang tipo ng katawan niya. Pwede ka bang itibol? Nakakaboring kasi dito. Anang lalaki na medyo mababa ang height. Halatang makulit siya pero class din kung titignan. Mukhang businessman. Hindi po may nauna na kasing nag-table sa akin. Nahiya ako bigla nang mapansin ko ang malalim na titig ng mistisong lalaki. Ganun ba? Sayang naman. Saad na naman ng lalaki. Tss, pakipot. Dinig kong wika ng kung sino. Hindi ko alam kung sino sa kanilang 3, pero tiyak na hindi iyong maliit dahil matinis ang tinig pero hindi ko na lamang iyon pinansin. Nasa counter na ako noon, wala kasi talaga ako sa mood na magpa-table at gusto ko lang sanang mag-serve. Maya-maya ay lumapit si Jean kina Bea at Alice para ibigay ang numero na gustong mag-table sa kanila. Akala ko nga ay hanggang doon lang sila pero nagulat ako nang lapitan din ako ni Jean. Gaano ka daw ba kamahal? Nag-down ng 30,000 si Gov para i-table ka. Mayayari tayo pag hindi ka nagpa-table. 30,000? Ngiwing saad ko. Oo, kung gusto mo pa ng pangdagdag ay willing naman ako. Napasinghap ako sa tinig mula sa aking likuran. Paglingon ko ay iyong mistisong lalaki ang naroon. Kung ganun, governor pala siya? Nasabi ko sa aking isipan. Hindi ako nagpapatable ngayon, I'm sorry. Saad ko't tumalima ako at basta na lamang silang tinalikuran. Nadinig ko ang yabag na tingin ko ay si Jean ang nagmamay-ari. Grabe ka naman, ititable ka lang napakasungit mo. Patingin nga niyan kung may ginto. Sarkastikong saad ni Jean. Alam mo ang mga gaya nila, iisa lang naman ang gusto. Makahipo o di kaya ay maka-score. Umirap ako't naglakad ako papunta sa labas para humit-hit ng yosi. Hindi ko alam na sinundan pala ako ng lalaki na iyon. Nakaka-upend, pero ganun ba ako kapangit para tanggihan? Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya habang nakatingin sa mga nagdaraang sasakyan. Nakasuksok ang kanyang kamay sa bulsa. Hindi ko siya pinansin pero nagulat ako nang alisin niya sa bibig ko ang yosing hinihit-hit ko. You look classy and elegant. Hindi mo bagay mga ganyan lalo na ang trabaho mo. Kunwari ka pa, ang mga gaya mo mahihilig lang naman sa biyak, kaya wag ka nang mambola at maglinis pa. Umikot ang mata ko, ngumisi siya at naglakad papunta sa kanyang kotse, kasabay noon nang mag-vibrate ang aking cellphone. Nakapako pa din ang aking mata sa kanya nang sagutin ko ang linya. Ate si tatay, sinugod sa hospital, wala kaming kapera-pera. Humahagulgol na saad ng kapatid ko sa linya. Ooperahan siya. Acute na daw ang bato niya. Kung hindi daw makakapaghanda ng 100,000, baka hindi magawa ang operasyon. Aniya habang patuloy na umiiyak. Nakatulala ako nang ibaba ko ang linya. Napatingin ako sa lalaking nasa kotse. Kaya ba nandito siya? Siya na ba yung sagot? Walang dalawang sabi nang umikot ako at pumasok sa kanyang kotse. What are you doing? Kunot ang noo na Aniya.
Isara mo ang bintana. Hindi lang table ang gagawin ko. Saad ko sa kanya. What are you talking about? Aniya pero ako na ang pumindot para magsara ang mga bintanang nakabukas. 100,000. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Saad ko't kaagad ko siyang binigyan ng mainit na halik. May gulat sa kanya nang gawin ko yun. Gumapang ang aking kamay, ngunit ang emosyon ko ay kaagad akong kinain na kailangan kong ibenta ang aking sarili para lang maisalba ang buhay ng aking ama. Umakyat ang aking halik hanggang sa maramdaman ko ang pagtulo ng aking luha. Hinawakan niya ang aking kamay para patigilin. Are you okay? Aniya sa akin pero nang hina ang tuhod ko. Naisandal ko ang aking noo sa kanyang dibdib habang ako ay umiiyak. Ang hirap na maging breadwinner nang wala kang pinagtapusan. Kailangan mong sirain ang sarili mo para mabuo yung pamilya mo. Luha ang saad ko. Akala ko ay magtitake advantage siya pero inayos niya ang pagkakaupo ko. Akala ko ba naman napakabaho ko para umiyak ka ng ganun? Umiiling na Aniya. Don't worry, tutulungan kita. Alam kong maibabalik mo din to. I'm not in a rush, baby girl. Aniya, tsaka nilabas ang tseke. 100,000. Aniya, tsaka niya ibinigay sa akin. Maitutuloy din natin to. Sa oras na yon sana okay ka na. Pinahid niya ang luha sa aking pisngi. Baba na. Aniya, tsaka pangumiti. Bumaba na ako. Siguro nga ay masyado lang ako naging mapanghusga. Iba-iba nga talaga ang tao. At isa ang mistisong lalaking yun sa mga naiiba. Hindi ko na naitanong ang pangalan niya dahil umalis na ang kotse niya. Saan ka ba nagpupunta? Ani Jean sa akin nang bumalik ako sa loob. Jean, uuwi ako. Kailangan ako sa amin. Sa inyo? Sa Bulacan? Oo, nasa hospital si tatay. Ipagpaalam mo na lang ako kay Mudra. Saad ko pa kaya tumango siya. Nagmamadali akong lumabas ng bar na yun. Nagtaksi na nga rin ako para mas mabilis kong marating ang Cubao. Isang bus lang naman ang sinakyan ko at mabilis lang din na narating ang hospital kung saan naroon si tatay. Inabutan ko si Yana na nakaupo sa bench at matyagang naghihintay sa paglabas ng doktor. Yana, saad ko't nang mapatingin siya sa akin para bang nagkaroon ng buhay ang kanyang mata. Ate, mabuti naman at dumating ka. Aniya, tsaka hinawakan ng aking kamay. Kumusta si tatay? Anong lagay niya? Nag-aalalang saad ko. May dala na akong pera. Mapapa-opera na natin siya. Mangiyak-ngiyak na saad ko pero napaluha lang si Yana hanggang ang kanyang iyak unti-unting napalitan ng paghagulgol habang umiiling. Yana, ano ba? Umayos ka nga. Lakasan mo nga ang loob mo. Wika ko kahit ang mata ko mangiyak-ngiyak na din. Ano ba kasing nangyayari? Okay pa sana si tatay Kaso si tita, hindi niya pinapakain ng maayos si tatay. Umiiyak na Aniya. Ulila na kami sa ina matapos mamatay nito sa panganganak sa bunso naming kapatid. Isa na nga rin itong dahilan kaya maaga akong nagtrabaho at hindi na nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Isang construction worker noon si tatay at halos sumasapat lang ang kita niya sa pang-araw-araw naming pagkain at doon niya din nakilala si Tita Melendez. Halos 7 taon din na naging balo si tatay at muling binuksan ng kanyang puso sa babaeng inaakala namin nakakalinga sa amin. Ngunit matapos maaksidente ni tatay at maging polio ang kanyang mga binti, unti-unti nang nanlamig ang pakikitungo sa kanya ni tita. Maging sa amin, halos gawin niya na kaming pulubi. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ko, pinasok ko ang pagbibenta ng laman sa bistro bar. Pero bagaman ganun ang aking naging trabaho, hindi ko pa naibibigay ang aking sarili sa kahit sino man, maliban na lamang sa mistisong lalaking iyon kanina. Hindi ba nagpapadala ako linggo-linggo? Ang 6,000 sa isang linggo ay sasapat na dapat para matugunan ng pangangailangan nyo. Pero hindi ganun ate. Wala akong cellphone para makausap ka ng maayos. Magkakalahating taon ng noodles at itlog ang paulit-ulit na kinakain namin. Ipinangsusugal ni tita ang lahat ate. Tahan na, nandito na si ate. Pangako hindi na ako papayag na danasin yung muli ito, okay? Saad ko tsaka ako niyakap si Yana. Hintayin natin yung doktor. Magiging okay si tatay, pangako. Si Leia, bakit mo siya iniwan?
para siguruhin ni tita na babalik kami. Ate, huwag mong sasabihin sa kanya na sinabi ko yung mga bagay na ito sa'yo. Baka saktan niya ang kapatid natin. Umiiyak na ani Ina, kaya tumango ako habang hinahaplos ang likod niya. Naupo kami sa bench hanggang sa lumabas ang doktor. Dok, ano pong lagay ng tatay namin? Saad ko't tinignan ako ng doktor mula sa aking dibdib pababa. Dok, tinaasan ko siya ng kilay. Hindi pa stable ang lagay niya. Talagang acute ang inabot ng kidney niya. Aniya sa akin. Excuse me, pero ano ka ba ng pasyente? Saad niya pa sa akin. Anak ho, sagot ko naman. Nagpalitan ng tingin niya sa pagitan ko at kay Yana. Naging porselana na din kasi ang kutis ko, kaya naman agaw pansin at totoong nagbago din ang aking itsura dahil wala naman akong ibang ginagawa sa buhay. Ganun ba? Ikukondisyon muna natin ang lagay niya matapos ay pag medyo malakas na ang katawan niya ay tsaka tayo magdesisyon. Sa ngayon ay kinakailangan niyang magpahinga ng kahit 2 araw. Please excuse me? Aniya, tsaka muling tumingin sa akin bago ito umalis. Ako na muna ang may iwan dito ate. Mas makakabuti kung matutulog ka muna. Alam ko na wala ka pa ding pahinga. Ani Yana. Hindi din ako makakatulog Yana. Mas mag-aalala lang ako kung malayo ako kay tatay. Pero ate, bawal kasi ang dala-dalawa ang bantay. Ayoko din naman kasing mag-stay sa bahay, kaya mas maigi kung dito na lang ako. Basta tulad ng sabi ko, huwag kang magsasabi ng kahit ano kay tita. Kunwari hindi mo alam na nandito kami sa hospital. Bilin pa ni Yana, kaya tumango ako. O sige, matutulog ako ng kahit ilang oras, pero babalik din ako pangako, okay? Sad ko, kaya tumango si Yana. Tricycle na lang ang sinakyan ko pa uwi dahil malapit lang din naman ang sa amin. Mag-aalas 5 pa lang noon ng umaga nang makarating ako sa amin. Sarado ang pinto. Nang itulak ko yun, bumukas at halos mapalukot ang aking muka nang umalingasaw ang matapang na amoy ng purong gin. Madilim ang kabahayan kaya binuksan ko ang ilaw malapit sa pinto at doon ko malinaw na nakita ang napakadumi naming bahay. Tumba si tita sa mesa habang nakaduster. May mga curly pa ang buhok niya. Habang nasa mesa din iyong mga upos ng sigarilyo at nagtumbang mga bote. Kaagad kong hinanap si Leia. Nagpunta ako sa kwarto na halos ikadurog ng puso ko. Tulog ang musmus kong kapatid sa napakaruming kama. May mga mantsang itim ang sapin nun. Nasaluko ang aking bibig dahil sa matinding kapayatan ng kapatid ko. Unti-unting bumagsak ang aking luha sa awa. Napaluhod ako habang pinipigil ang aking pag-iyak. Hindi ako maaaring gumawa ng ingay dahil magigising si tita. Tumabi ako kay Leia at niyakap ko siya. Hindi ko inalintana ang aming nakakadiring kinasasadlakan. Niyakap ko ng mahigpit ang mumunti naming anghel habang umiiyak. Siguro ay dala ng pagod kaya mabilis ako nahulog sa pagkakatulog kahit puno ng sakit ang aking dibdib. Malakas na pagkalabit sa aking braso ang gumising sa akin. Hoy, nandyan ka na pala. Matamis nang umiti si tita. Hindi ko alam kung anong oras na dahil wala naman kaming wall clock sa bahay. Inabot niya sa akin ang kamay niya. Nasaan ang sa akin? Aniya, tsaka matamis nang umiti sa akin. Tita, hindi pa dumadating ang sahod ko. Pwedeng maya-maya na lang. Si tatay po pala, parang hindi ko po sila nakikita. Tsaka bakit ganito po ang bahay? Usisa ako kunwari. Hay nako, mahabang kwento. Naglayas sila. Ani tita. Sinungaling. Nasabi ko sa aking sarili. Bakit po kaya? Hindi ko alam. O siya, hihintayin ko na lang ang bigay mo mamaya. Maglalakad-lakad muna ako dyan sa labas ha. Paalam niya sa akin kaya tumango ako. Pinagmasdan ko ang kapatid ko. Bumangon ako. Pakiramdam ko ay kompleto ang aking tulog. Isa-isa kong hinagilap ang mga damit ni Yana. Bala kong umalis na dito kahit na kay tatay ang bahay na ito. Hindi matitino ang buhay naming magkakapatid kung patuloy naming pakikisamahan si tita. Ate, napatigil ako sa aking ginagawa nang makita kong gising na si Leia. Hapis ang mukha niya at malungkot ang mata. Ate, sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Salamat po at umuwi na kayo. Parang maiiyak na aniya. Iaalis niyo na po ba kami dito, ate?
Nakikiusap ang kanyang tinig. Nang mapatingin ako sa braso niya, gano'n na lang ang awa ko nang makita ang mga pasa sa kanyang braso. Saan galing to? Nangangatal na saad ko habang hawak ang kanyang braso. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Pag po wala si tatay at hindi ko nasusunod si tita, hinahampas niya po ako ng malakas hanggang sa dumugo ang braso ko. Dahan-dahang bumagsak ang luha niya kaya hindi ko napigilang maging emosyonal. Napakabata pa ni Leia para danasin ang mga bagay na ito. Tahan na, iaalis na kayo ni ate dito, pangako. Huwag ka nang umiyak. Saad ko, tsaka tinapik-tapik ang likod niya. Tao po! Tao po! Malakas na sigaw sa labas ang nadinig ko. Nagmamadaling lumabas ako hanggang sa makita ko si Mang Istong. Bakit po? Diyos ko Yana, nandyan ka na pala. Napakaganda mo na. Aniya, na ikinangiwi ko. Ay, ano ba ito? Hindi naman yun ang sadya ko eh. Aniya pa. Naku, Tita Melendez mo naroon at katalo si Governor. Matagal na ako hindi nakakauwi, kaya naman hindi ko kilala kung sino ang nakaupong governor ngayon. Nagmamadali akong lumabas kasama si Leia. Ate, hayaan na lang natin si tita. Ani Leia, tinignan ko siya at alam kong dahil sa trauma, kaya niya nasasabi ang mga bagay na iyon. Hindi ko kayo nasaktan kaya bakit ako magbabayad? I'm willing to review our CCTV footage. Willing naman ako magbigay ng tulong, pero in a proper way. Ma'am, hindi niyo po kailangan manloko ng tao. Excuse me po. Saad ko para sana humingi ng paumanhin, pero nagkagulatan pa kami nang lumingon sa akin ng gobernador na sinasabi ni Mang Istong siya ay yung mistisong lalaki. Ano bang nangyayari dito? Nahihiyang saad ko. Miss, relatives ka ba ni ma'am? Saad sa akin ni Gob. Napangiwi ako. Hindi naman kasi sumagi sa isip ko na dito kami magkikita. Napaka-professional niya ako makipag-usap sa akin at talagang hindi mababakas na nagkakilala na kami dati. Opo, stepmother ko po. Inaanak, kasi tignan mo naman. Aniya, tsaka pinakita sa akin ang braso niya na medyo mapula. Sobrang sakit. Hindi ako napuruhan pero nasaktan ako. Umaarte na ani tita. Napalunok ako. Nalilito ako at hindi ko alam ang ire-react ko. Nahihiya din kasi ako. Okay ma'am, since nasaktan, dadalhin kita sa hospital at ipapacheck natin yan. Kung may makikita ang doktor, willing ako magbayad. By the way, I am Governor Archie Gazzini. Aniya, kaya ako'y natigilan. Gazzini? Kung ganun, siya kaya ang may-ari ng bistro na iyon? Napangiwi ako at kinumbinsi ang aking sarili, baka nagkataon lang ang lahat. Wag na, hindi naman po ganoon kasakit. Maya-maya ay ani tita, pero umiling si Governor Archie. No, malamig na aniya. Hindi ako papayag. Gusto kong safe ang lahat ng mga nasasakupan ko kaya tara na. Aniya pa. Pinagbukas niya pa ng pinto ng kotse sa backseat si tita. Doon na lang din sana ako sa tabi ni tita, pero hinila ako ni Gov paikot sa passenger seat. Nakaka-offend man pero sa totoo lang, wala talaga akong tiwala sa tita mo. Bulong niya sa akin tsaka niya ako pinagbukas ng pinto. Nag-drive siya. Kung minsan, tumitingin siya kay tita na talaga namang ikinahihiya ko. How's your dad? Maya-maya ay tanong niya. Nanlaki ang mata ko. Nilingon ko si tita na nakatingin sa akin. Okay naman. I thought he's on the hospital. Aniya, na lalong ikinakaba ko. Nanlilisik ang mata ni tita sa akin at hinihintay ang sagot ko. Hindi ko alam kung paanong nalaman ni Archie ang tungkol kay tatay. Baka bumalik siya sa bar at tinanong kung nasan ako. Oo. Nag-aalang ang saad ko. Ooperahan siya kapag malakas na ang katawan niya. Babawi lang daw kahit kaunti. That's good to know. Tumingin muli sa front mirror at tinanaw si tita matapos ay bumalik ang kanyang mata kay Leia. And what about that kid? Nguso niya sa kapatid ko. Kapatid ko si Leia. Is she a girl? Ngewing Aniya na para bang hindi makapaniwala. Oo, nakangiwi pa din siya nang tumingin kay Leia.
Maya-maya ay narating din namin ang hospital. Hindi ko na hinintay pa na pagbuksan ako ni Governor Archie ng pinto ng kotse dahil hindi naman ako VIP. Papasok na siya noon habang ako pababa nang biglang dakmain ni tita ang aking braso. Sinungaling ka. Alam mo nang nandito ang tatay mo. Nagsinungaling ka pa sa akin. Nanggagalaiting aniya. Bakit ho? Kayo ang unang nagsinungaling sa akin. Sabi nyo, aalagaan nyo yung mga kapatid ko pati na si tatay. Kaya nagpakaalipin ako. Kahit anong hingin nyo ibinibigay ko. Matapos ay ito lang ang isusukli nyo. Sa tingin nyo katanggap-tanggap ba yun? Giit ko sa kanya. Binawi ko ang aking braso. Are you guys okay? Ani Governor Archie nang bumalik pala para kami silipin. Dito tayo. Base sa itsura mo kanina hindi talaga maganda ang lagay ng braso mo. Kaya naman sa orthopedic kita dadalhin. Wika ni Gov. Kanina habang nagkakaroon tayo ng diskusyon may ilan akong bulungang narinig. Alam mong may kaso na ngayon ang mga nahuhuling nagsusugal, hindi ba? Ani Governor habang naglalakad kami. Ipagdasal mo na hindi ako makahuli sa'yo at sa mga illegal na ginagawa mo kasama ang ginawa mong ito sa akin. Mabait akong tao, ma'am, pero masama din akong kalaban. Kaya wag na wag mo akong lolokohin. Saad niya pa kay tita. Pumasok kami sa isang kwarto na nakalagay sa harap ng pinto noon ay orthopedic. Halatang kilala si Governor Archie ng doktor na naroon dahil nag-abala pa itong tumayo para lamang siya'y salubungin. Inalok ng lalaking doktor na iyon ng kanyang kamay kay Governor Archie para makipag-shake hands. Naligaw kayo dito? Anang doktor. Oo, pero hindi ako naligaw, sumadya ako. Pakicheck ang pagkakabali ng braso ng babaeng ito. Ako na ang gagastos at ibigay mo din ang tamang danyos para mabayaran ko siya. Tumingin sa akin si Governor Archie. Maiwan na muna natin siya. Aniya, tsaka nanguna palabas. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo nasabi ang mga bagay na iyon kagabi. Paano niyo po nalaman na nasa hospital ang tatay ko? Hindi naman ako bingi. Narinig ko yung usapan niyo ng kapatid mo. Kahit hindi kita tanungin, halata na hindi maganda ang kalagayan ng buhay mo pati na ang mga kapatid mo. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako. Sige na, ako na munang bahala sa tita mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Salamat. Iwanan mo na lang din siguro ang batang yan. Baka makalanghap pa siya ng sakit. Tumingin sa akin si Leia at yumakap ng mahigpit sa akin. Little Kitty, hindi ka pwede sa loob. Maiwan ka muna dito sa akin. Ani Archie, tinignan siya ni Leia na para bang nagdadalawang isip. Hindi ako nangangagat, hindi din kumakain. Kung may kakainin man ako, isang tao lang yun. Banat pa niya na ikinahiya ko. Iniwan ko na lamang si Leia sa tabi niya, tsaka ako naglakad. Tay, kuha ko ng atensyon ni tatay nang ako ay pumasok. Napatingin sa akin si tatay at Yana. Ate, anong balita? Ani Yana. Nagkaroon ng problema si tita at governor. Balak pa yatang pirahan ni tita si governor. Ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari. Buwisit na babae talaga yan. Wala nang idinulot sa ating maganda. Wika ni tatay. Nagkukwentuhan pa kami noon nang pumasok ang doktor ni tatay na kaagad na ako ang nakita. Pwede ko bang makausap ang isa sa inyo? Ani at tumingin na naman ang mata niya sa aking dibdib. Sa totoo lang ay kahapon pa ako hindi mapakali sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Pero isinantabi ko na muna iyon dahil ang mas mahalaga ay ang kaligtasan ni tatay. Ako na lang po. Saad ko't sumunod ako sa kanya hanggang sa may labas. Sa opisina ko na lang. Maya-maya ay aniya pa. Iba ang mukha mo. Siguro ay kamukha mo yung nanay mo. Kaya hindi mo kahawig ang kapatid at tatay mo. Sa madaling salita, maganda ka. Aniya pa sa akin, hindi ako sumagot pero kinakabahan na ako hanggang sa pumasok kami sa kanyang opisina. Dediretsahin na kita. Gusto mo bang mailigtas ang tatay mo? At the same time, libre ang serbisyo ko. May kapalit, tama ba? Saad ko't ngumiti siya. Mabilis kang pumick up. Ang mahihirap na gaya nyo ay alipin ng may mga pera. Tumayo siya at pumuesto sa likod ko. Nararamdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa bangko kung saan ako nakasandal. Kinilabutan ako nang tumama ang ilang daliri niya sa aking balikat. Simple lang ang gusto ko. Paligayahin mo ko. Aniya sa akin.
Ano ka? Sinuswerte? Nanlaki ang mata ko sa pamilyar na tinig na iyon. Halata sa boses niya ang matinding inis. Tss, ikaw, mabilis ka bang pumick up? Malamig na Anigov. Nang lumingon ako, hindi na maipinta ang mukha niya. Kasi dapat, alam mo nang ito na ang huling araw mo dito sa hospital. Gov, wala naman po akong ginagawang masama eh. Ang totoo nga po niyan siya ang nagalok sa akin ng... Naputol ang kanyang pagsasalita matapos siyang sakalin ni Gov na lalong ikinalaki ng mata ko. Sinasabi mo bang sinungaling ako o mahina ang ulo ko? Pumili ka sa dalawa. Kung hindi talagang lalagutan kita ng hininga. Galit na aniya sa doktor. Gov, it's a misunderstanding. Please forgive me. Parang maiiyak na aniya. Patawarin mo ko. Tss, lumayas ka sa harap ko. Ani Governor, halos magkandara pa ang doktor sa pagmamadali na makalabas sa kanyang opisina. Nang tuluyang mawala ito ay sa akin naman nabaling ang mata ni Governor, dahilan para balutin ako ng matinding kaba. At ano naman ang ginagawa mo dito? Salubong ang kilay na aniya. Gov, kasi siya ang nag-utos sa akin. At sumama ka naman. Putol niya sa pagsasalita ko. Inilagay niya ang kanyang magkabilang kamay sa magkabilang gilid ng upuang kinalalagyan ko. Itinutok niya ang kanyang mukha sa akin na para bang sinusuri kung nagsasabi ako ng totoo. Base sa mga kilos ng lalaking bastos na yun, may gusto siyang makuha sa'yo at winawalang bahala mo lang yun. Bakit? Bakas ang matinding iritasyon sa kanyang tinig. Dahil desperado na ako, hindi ko maaaring unahin ang aking sarili dahil nasa bingit ng kamatayan ng aking tatay. Kaya hayaan mo na lang na gawin ang gusto niya? Oo, halos pasigaw ko nang nasabi iyon kay Governor. Naging emosyonal na naman ako hanggang sa dahan-dahang tumulo ang luha pababa sa aking mga pisngi. Handa akong gawin lahat, mailigtas lang siya. Damn your reason, woman. Sigaw niya sa akin. Alam mo bang may utang ka pa sa akin? Matapos ay gugustuhin mong tikman ng walang yang yun ang dapat ay akin. Nahablot niya ang aking braso. Siguro ay dahil sa inis. Sabihin mo, anong tulong pa ba ang kailangan mo? Bakit mo kailangang ibuwis palagi ang sarili mo? Nanggagalaiting aniya matapos ay nadinig ko ang sunod-sunod niyang pagmumura. Ako ang bahala sa'yo, sa tatay mo at sa inyo. Sunod-sunod at malakas na sigaw niya matapos ay nasa bunutan niya ang sariling buhok niya. Nakakainis. Pakiramdam ko ay nagiging alipin ako ng isang gaya mo. Padabog siyang umalis sa kwartong iyon. Nahihiya ko siyang sinundan para itanong kung ano ang lagay ni tita at ganon din ang aking bunsong kapatid kung nasaan ito, pero hindi ko na pala kailangang itanong yun dahil nasagot na ako ng sarili kong mata. Naroon si tita at matyagang nag-aantay. Walang kahit na anong first aid na nakabalot sa kanyang kamay, senyales na walang nakitang sakit ang doktor. Habang ang aking bunsong kapatid kasama ng isang gwardiya na tingin ko tauhan ni Governor, kumakain dito ng ice cream at may ilang laruan sa kanyang tabi. Nakasimangot si tita ng aking lapitan. Gusto mo din bang tulungan ng babaeng yan? Nagsusungit na Anigov. Malayo ang kanyang tingin pero alam kong si tita ang kanyang tinutukoy. Gusto ko nang makalaya sa kanya. Gusto kong ilayo ang mga kapatid ko sa kanya. Bagaman nahihiya, nilakasan ko na ang aking loob. Nanggagalaiti akong tinignan ni tita. Ba't kay lakas naman talaga ng loob mo? Ang kapal ng mukha mo. Bakit? Ano bang masamang ginawa ko sa inyo? Sigaw niya sa mukha ko pero sumama lang ang mukha ni Governor. Ilayo mo dito yan. Gusto kong ibalik niyo siya sa dati niyang tirahan. Hindi na siya welcome dito sa Bulacan. Anigov sa kanyang gwardya. Ito na ang kumaladkad kay tita. Nakokonsensya man, ngunit hindi ko na nanaisin pang makita na naghihirap ang pamilya ko dahil sa kanyang pang-aabuso. Kapag nabayaran na kita, matatapos na lahat kaya hindi niyo na po ako kailangang tulungan ng tulungan. Saad ko't kinuha na si Leia at kinarga. Maraming salamat sa tulong niyo. Wika ko pa bago yumuko at tuluyang nagpaalam.
Dumiretso na kami ng kapatid ko sa kwarto ni tatay. Siguro ay nasabihan na rin ni Governor ang mga gwardya, kaya't hindi nila kami binabawal kahit na 3 kaming bantay ni tatay sa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya pa ay may doktor na lumapit sa amin. Sinabi nito na hindi na kailangan mag-antay pa ng medyo matagal-tagal na panahon dahil ora mismo ooperahan na ng libre si tatay na labis kong ikinatuwa. Si Governor Archie na po ang may sagot ng lahat. Anang doktor, kaya't ng araw ding iyon ay isinalang si tatay sa operating room. Kalalabas lang ni tatay sa kwarto nang sumulpot ang isang gwardya ni Gov sa tabi naming magkakapatid. Gusto daw po kayo makita ni Gov. Saad nito, hinanda ko na ang aking sarili dahil malamang ngayong araw din ay maniningil siya sa akin. Nasaan ba siya? Bago man, alam ko na ang kahahantungan nito ay hindi ko pa rin napigil na magtanong dahil nagbabaka sakali ako na mali ang nasa aking isip. Nasa mansyon niya po. Anang gwardya, pinagbukas ako ng pinto ng kotse kaya naman sumakay ako. Tahimik ang naging biyahe namin hanggang sa makarating kami sa mansyon na sinasabi ng gwardya. May babaeng sumalubong sa akin na parabang inaasahan niya na ang pagdating ko. Dito po tayo. Ani at iginiya niya ako papasok sa kwartong may 3 babaeng naka-uniforme ng itim. Sila po ang mag-a-assist sa inyo, ma'am. Hihintayin ko po kayo sa labas para maihatid na kayo kay Sir Archie. Anang babae na sa palagay ko nasa 45 na o higit pa. Pumasok ako. Iginiya ko ng 3 iyon sa bathroom. Ma'am, pakialis po ng mga saplot. Paliliguan namin kayo. Naiilang ako pero inalis ko ang damit ko. Ganoon kahalaga si Archie kaya dapat malinis ang ihain sa kanya. Hinayaan kong dumampi ang kamay ng mga babaeng iyon sa akin. Pwede ba akong magtanong? Hindi sila sumagot. Pang-ilan na ako sa mga ginanito ninyo? Kayo pa lang po ang una. Kayo pa lang po yung kauna-unahang tinanggap ni Sir Archie sa dami ng nagkagusto sa kanya. Anang isa, biglang tumibok ang aking puso. May tuwa na hindi ko maipaliwanag. Bagaman kukunin niya na ang pinakaiingatan ko, para bang may kagalakan pa yun sa akin dahil ako ang kanyang una. Sa gatas nila ako pinaligo, kung ano-anong pinahid nila sa katawan ko, hanggang sa ilabas nila ang underwear na hindi ko akalaing maisusuot ko. Dati kasi akong kinukuhang dancer sa bistro, pero dahil nga hindi naman ako lumaking ganun, tinanggihan ko iyon at naging waiter. Kalaunan ay entertainer. Kaya pala hindi ko naisuot ang underwear na yun ay dahil kay Archie iyon nakalaan. Matapos kong isuot iyon, nagpatong ako ng silk na roba. Kulay green iyon at talagang bagay na bagay sa akin. Light na makeup lang din ang inapply nila hanggang sa tuluyan ng matapos ang preparasyon ko. Lumabas ako't naroon pa din ang ginang. Humakbang siya kaya sumunod lang din ako hanggang sa marating namin ang kwartong siya ang may pinakamalaking pinto. Si Manang ang humawak ng handle noon na ginto at pinagbukas ako. Madilim na paligid ang sumalubong sa akin. Bagaman dala ko ang takot, pumasok ako hanggang sa mas kainin ako ng dilim matapos sumara ang pinto. Hinintay kong masanay ang aking mga mata sa dilim at doon nakita ang maskuladong likod ni Governor Archie. Naka-boxer lang siyang itim habang nakatalikod at napaka-sexy niyang tignan. Hindi mo akalaing sa formal niyang pagkilos na yun, ganito siya kahat. Mabagal ang aking paghakbang. Pinangungunahan ako ng hiya pero hindi ko pwedeng sayangin ang pera niya. Lumapit ako sa kanya. Kagat niya ang kanyang labi nang pagmasdan ko siya. Malalim ang tingin niya sa aking mata. Napasinghap ako nang hapitin niya ang aking bewang. Napakurap ako't kinabahan. I want your natural smell. Bulong niya sa aking tenga. Nagtaasan ng lahat ng balahibo ko nang muli niya akong hapitin pero sa pagkakataong ito ay mas mahigpit. Para bang nadidinig na namin ang hininga ng bawat isa. Pero nakatitig lang siya sa akin, hindi gumagawa ng kahit na anong hakbang. Bakit? Saad ko sa kanya. You look like an angel. Hindi ko alam kung magagawa ko ba ang gusto ko. Bulong niya sa akin. Bayad to kaya dapat lang nagawin mo ang gusto mo. Ibinaba ko ng dahan-dahan ang aking roba. Naupo ako sa kama hanggang sa dahan-dahan ako mapahiga.
Pinanood ako ni Archie sa bawat ginagawa ko hanggang sa makita ko ang nag-iigting niyang panga. Itinuon niya ang kanyang magkabilang kamay sa aking gilid. "Huwag mo kong tuksuhin," aniya na parang pinipigil ang kanyang sarili. "I don't care who had you first. I don't care who had you the longest." Bulong niya habang nakatutok sa akin ang mata niya. "Because the truth is, you look better with me anyways. And I'm gonna take care of you and your heart better than anybody in your past ever did." Aniya na para bang sincero sa lahat ng kanyang sinabi pero wala akong naintindihan. Dinaluhan niya ako. Ang mga kamay niya ay naglandas sa aking binti. Ang bawat pagdampi ng kamay niya nagdulot sa akin ng libo-libong kuryente. Hihinga-hinga ako. Napapapikit ako kung minsan. Dahan-dahang bumababa ang kanyang halik. Parang kinakapos ako ng paghinga nang mas bumaba pa siya. "Archie," tawag ko sa kanya. Hindi ko alam kung iyon ba ang bumaliw sa kanya, ang paraan ng pagtawag ko sa pangalan niya dahil narinig ko ang madiin niyang pagmumura. Umangat siyang muli. "I can't take it, hindi ko kaya." Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Nang mag-angat siya ng paningin, muling nagtama ang mga mata namin at pakiramdam ko, hinang-hina siya ng mga sandaling yun. "Hindi ko kayang gawin, Yana." Nang mga sandaling yun, parang bumagal ang lahat. Ito ang kauna-unahang beses na tinawag niya ang aking pangalan at pakiramdam ko, ako naman ang nanghina. "Bumangon ka na. Bumalik ka na sa hospital. Mababayaran mo din ako pero hindi siguro sa ganitong pagkakataon." Aniya tsaka bumangon at kinuha ang aking roba para ibalot sa akin ang robang iyon. "Ngayon pa lang, may sasabihin na ako, Governor. Wala akong sapat na trabaho para mabayaran ng ganun kalaking halaga ng ganun kabilis. Kung sakali na magbago ang desisyon mo, handa akong gawin ang bagay na ito." Saad ko sa kanya. Nagsuot din siya ng puting roba tsaka binuksan ang pintuan. "Marian?" Malakas na tawag niya. "Guide her. Change her clothes." Maotorisadong ani Archie. Hinawakan niya ang aking kamay at inalalayan palabas. Nilingon ko pa siyang minsan bago ko siya tuluyang lisanin at matamis pa rin siyang umiti sa akin. Hindi na iyong damit ko kanina ang ipinasuot nila, kundi siyang dress na napakaganda. Mukhang hindi ko na naman din makikita si Archie, kaya naman nagdiretso na ako palabas at inaasahan kong magtataksi ako pabalik sa hospital. Pero napakurap ako nang makita ko si Archie sa labas at matyagang nakasandal sa kanyang kotse. "Anong ginagawa mo dyan?" Saad ko sa kanya. "Ihahatid kita. Wala na akong tiwala sa panahon." Lihim kong nakagat ang aking ibabang labi at nakaramdam ng kaunting kilig. "Sige, salamat." Mahinhin kong sumagot. Ipinagbukas niya ako ng pinto ng kotse kaya't sumakay na ako dun. Maya-maya lang din ay sumakay na din si Archie. Tinignan niya ako matapos ay lumapit siya at ikinabit sa akin ng seatbelt. Nababaliw na yata ako. Pabulong kong sambitin niya yun. "Bakit?" Usisa ako naman. "Wala." Aniya pero hindi mawala-wala sa akin ang kanyang paningin. Nagulat ako nang bigla niyang hagkan ng aking labi pero saglit lang yun. Matapos nun wala na siyang sinabi at nag-drive ng muli ng kanyang kotse. "Hindi ko alam kung makakadalaw ako bukas. Madami akong gagawin." "Ayos lang, naoperahan na si tatay, salamat sa tulong mo." Ngumiti lang siya habang hindi inaalis sa daan ang paningin niya. Pagkarating namin sa hospital, pinagbukas niya na naman ako ng pinto. Wala siyang sinasambit pero alam kong may nagbago sa aming dalawa. Ngunit hindi ko malaman kung ano ba yun. "Mag-ingat ka. Ipasisibak ko na yung doktor kaya wala ka nang dapat pangalalahanin." Aniya sa akin tsaka hinag ka ng noo ko. "Aalis na ako." Aniya pa sa akin. Akmang sasakay na siya sa kotse nang abutin ko ang kamay niya para siya'y pigilan. "Sandali lang, Gov." Nilingon niya ako at parang nangihigop na naman ang kanyang mata. "It's Archie, not Gov. What is it?" Balik niya sa sinabi ko. "Ikaw ba yung may-ari ng bistro?" Ngumiti siya at tumango. At fired ka na ron. Hindi na ako papayag na makabalik ka pa dun." "Pero paano kita mababayaran? Alam mong yun lang ang trabaho ko." Nagpapaintinding saad ko. "Just trust me." Pinikitan niya ako tsaka hinagkan ng mabilis ang aking pisngi.
Inalis niya ang kamay ko at ngumiti. Kapag hindi pa ako umalis ngayon, mababaliw ako. Kita na lang tayo bukas, okay? Aniya pa, tsaka tuluyan ng sumakay sa kotse. Ate, buti naman nakabalik ka na. Ani Yana, inilipat na si tatay sa isang pribadong kwarto kung saan meron ng natutulugan ng aking bunsong kapatid. Ang mga gamit dito ay kompleto, marami ding prutas. Kapansin-pansin din na bago ang mga damit ng kapatid ko. Bakit bago ang mga damit nyo? Hindi ko napigilan na maging emosyonal. Bumagsak ang aking luha na kaagad ko namang pinahid. Yung doktor na siyang nag-opera kay tatay, siya din yung tumulong sa amin ate. Siya nga din ang nagpalipat sa amin dito sa magandang kwarto. Ani Yana tsaka napatingin sa damit. Ikaw, saan ka ba galing? Ang ganda ng damit mo. Hindi na iyon ang mahalaga. Sa ngayon ay magsisimula tayo ng bagong buhay. Nakausap ko si Governor. Alam kong tutulungan niya ako makahanap ng magandang trabaho. Masaya kong wika. Tabihan mo na si Leia, matulog na kayo. Alam ko kahapon ka pa walang pahinga. Ako na munang bahala kay tatay. Mahabang salaysay ko. Naglakad ako palapit kay tatay. Naupo ako sa upuang naroon sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya habang pinagmamasdan ang hapis niyang muka. Kaawa-awa ang sinapit niya sa kamay ni Tita Melendez. Nagmahal lang siya ngunit ito ang sinukli sa kanya. Sa matagal na pagtitig ko sa kanya, nagdilat siya ng mata. Anak? Ang kamay niya ay humigpit sa pagkakakapit sa akin. Tay, wag nang po muna kayo magsalita. Tinitibayan ko yung aking loob, ngunit gano'n na lang kung kainin ako ng lungkot. Nagsimula ng mamasa ang aking mata. Magpalakas po muna kayo. Pag malakas na kayo, tsaka na lang tayo mag-usap. Magkukwentuhan tayo ng matagal ha. Saad ko tsaka ako hinaplos ang pisngi niya. Malaki ang binagsak ng katawan ni tatay, malayo sa inaasahan ko. Hindi din kasi ako daily nakakatawag sa kanila dahil wala naman silang sariling cellphone. Sa pagkakaalam ko nga dati, palaging abala si Tita Melendez sa palengke dahil sa trabaho niya. Lingid sa aking kaalaman na naging gatasan niya na lang pala ako para magawa ang pag-iinom at pagsusugal niya habang ang tunay kong pamilya ay nagugutom. Saan galing ang pera mo? May pangbayad ba tayo dito? Tay, ako na pong bahala. Huwag niyo na pong intindihin. Bayad na po ang lahat ng ito, tay. Dahan-dahang itinaas ni tatay ang isang kamay niya at hinaplos ang aking pisngi. Pasensya ka na. Masyado na akong naging pabigat sa'yo. Malungkot na aniya. Napakasama akong ama. Hindi ko man lang nagampanan ng pagiging ama ko sa inyo. Mas inuna ko pa ang sarili ko kaysa sa kapakanan nyo. Aniya hanggang sa tuluyang tumulo ang kanyang luha. Tay, wag niyo na pong intindihin yun. Okay naman po ako. Tsaka hindi po pabigat ang turing ko sa inyo. Saad ko bagaman tumutulo na rin ang aking luha. Na po. Mas maiging magpahinga na po muna kayo kaysa ang umiyak. Tumango siya tsaka bumalik sa pagkakapikit. Dumukdok ako sa tabi niya. Naramdaman ko pang ipinatong niya ang kamay niya sa ulo ko kaya ngumiti ako. Napawi ang lahat ng hirap at pagod na naramdaman ko. Kaya kong isakripisyo kahit pa ang sarili ko. Makita ko lang silang masaya. Kinaumagahan ni nagising ako sa mahinang pagtapik sa aking balikat. Gising na si tatay at matamis na nakangiti. Nagugutom na po ba kayo? Tanong ko rito. Hindi, nagbigay na ng rasyon ng hospital. Ani tatay, medyo okay na rin ang boses niya, hindi katulad kagabi. Busog na din kami ate. Ani Leia, kaya tinignan ko siya. Nakangiti siya ngunit napako ang aking mata sa lalaking katabi pa niya habang naka-cross legs at nakatingin sa akin, bit-bit ang matamis niyang ngiti. Kamay niya na para bang nagahay sa akin. Natataranta kong inayos ang aking sarili. Gov? Tawag ko sa kanya. Nakangusong niya. Ibig kong sabihin Archie, nahihiyang pagtatama ko. Ano pala yung ginagawa mo dito? Akala ko hindi ka makakapunta dahil magiging busy ka. Tumayo na ako. Pinalitan na kasi ako ni Yana sa tabi ni tatay. Sinilip lang kita. Nakangiti nga niya. Haya na naman ang kiliti sa aking puso. Tumingin siya kay tatay tsaka lumapit. Kinagagala ko po kayo makilala. I am Governor Archie, sir. Aniya kay tatay.
Nothing to worry. Tutulungan ko kayo makabangon muli, especially Ina. Tutulungan ko din siyang magkaroon ng maayos na trabaho. Salamat, iho. Ani tatay. No sir, you should thank your daughter. Ani Archie, tumingin siya sa akin. Can we talk outside? Mag-usap tayo sa labas. Aniya sa akin. Please excuse me. Paalam pa niya bago siya lumabas. Tay, kakausapin ko lang po si Archie. Paalam ko, tsaka ako lumabas. Nakasandal siya sa pader nang ako ay lumabas habang nasa sahig ang kanyang paningin. Nakatulog ka ba ng maayos? I'm sorry, masyado bang formal? Hindi, ayos lang. Nabanggit mo na ba sa daddy mo yung nangyari sa tita mo? Tanong niya, kaya tumango ako. Wala akong masabi kapag kaharap ka. Gusto kitang kunin sa bahay ko kung okay lang sa'yo. Bakit? Anong gagawin ko dun? Magiging katulong? Tanong ko na may ngiti sa labi. Umikot ang mata niya. Tama nga yung doktor. Mabagal nga ang pick up mo. Sige, kung yun ang dating sa'yo, kasambahay ang pasukin mo. Aalis na ako. Ingat ka. Tumawag ka kung ano man ang kailangan mo, okay? Aniya, tsaka ginulo ang ulunan ko. Archie, tawag ko sa kanya bago siya umalis. Bakit ang bait mo sa akin? Sinasabi ko na nga yung dahilan kaso iba yung nagiging kahulugan sa'yo. Kaya mas maigi na kusa mo na lang maramdaman. Kung ano yung pakiramdam mo, yun na yun, Ina. Nakangiting Aniya tsaka ako pinikitan gamit ang isang mata niya bago tuluyang umalis. Kung ano daw ang maramdaman ko, yun na yun. Napangiti ako. Hoy, nakita ko yun ate. Panunokso sa akin ni Yana pagbalik ko. Kumpara noong nakaraan, mas maliwalas na ang kanyang muka. Siguro ay dahil wala na siyang masyadong iniisip. Nahalata ko yun ate. Kinikilig na Aniya. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakita si Governor. Ate, kailan ba kayo nagkakilala? Usisa pa ni Yana. Yana anak, kakausapin ko muna ang ate mo. Ani tatay kaya lumapit ako. Kinabahan ako. Ito pa lang ang unang beses na kakausapin ako ni tatay ng seryoso. Kagat ko ang aking ibabang labi nang lumapit ako sa kanya at naupo sa bangkong naroon. Hinawakan ni tatay ang kamay ko. Kapansin-pansin ang pag-uusap ng inyong mga mata. Ayoko nang pangunahan ka pa dahil baka mamali na naman ako ng desisyon. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Ngunit nais ko ding ipaalala sa iyo na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. Natatakot ako dahil hindi basta-bastang tao ang lumalapit sa iyo. Natatakot ako na baka kasangkapan ka lang niya. Hinawakan ko pabalik ang kamay ni tatay. Hindi po pangako. Hindi po ganong tao si Archie. Lakas loob na saad ko. Sa mga nagdaang araw, naging busy siguro si Archie. Hindi na kasi siya nakadalaw sa akin. Kay tatay sa hospital, ngayong araw nga ang release ni tatay. Tuyo na ang sugat niya pero matinding pag-iingat ang kailangan, lalo na sa sakit niya. Ate, sana naman kaya tayo pupulutin ito? Ngiwing Aniya na habang nililigpit na namin isa-isa yung mga gamit namin. Parang naging pansamantalang bahay na namin kasi ito. Huwag kang mag-alala, may pera pa naman ako dito. Tumingin ako kay tatay at kay Leia na nagkukulitan. Ang iniisip ko lang ngayon ay kung paano ako magtatrabaho at kung saan, kung hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita sa akin si Archie. Tay, ano na, ready ka na ba? Ani Doc nang ipasok ang wheelchair na siyang sasakyan ni tatay palabas. Opo Doc, medyo matagal-tagal na din po ako naratay, kaya masaya po ako at talagang excited. Ani tatay, napatingin si Doc kay Leia. Naku, ikaw naman, huwag kang makulit ah. Cute na cute sa'yo si Gove, lalo na sa kamukha mo. Kinikilig na ani to pa. Napatingin sa akin si Itay at Yana, kaya ako'y napanguso. Kahit wala silang sinasabi, pakiramdam ko, tinutokso nila ako. Si Leia kasi talaga ang kamukha ko. O siya, bilisan nyo na, at kanina pa nag-aantay si Gov sa labas. Wika ni Kat. Nasa labas po si Gov? Nauutal na saad ko. Oo, medyo na-busy siya lately. Dumating kasi yung fiancé niya kasama yung mami niya. May kung ano akong kirot na naramdaman kasabay noon nang masalo ni Doc ang bibig niya. Hala nako, napasobra naman yata ako. Pagagalitan ako nito ni Archie. Sige na, mauuna na ako. Nagmamadaling Aniya. Inakbayan ako ni Yana.
Ate, okay ka lang? Ani Yana. Nilingon ko siya at ngumiti. Nagpanggap akong okay lang ako. Oo no, sabi ko nga sa'yo magkaibigan lang talaga kami ni Gov. Natatawang saad ko. Ako na ang nagtulak kay tatay. Kinandong niya rin ang mabibigat na gamit namin hanggang sa makarating kami sa entrada ng hospital. Matamis ang ngiti ni Archie nang magkatinginan kami. Tipid lang ang naging pagngiti ko. Ang tagal niyo, kanina pa ako dito. Naku, pasensya ka na ah. Okay lang. Naging busy ako lately kaya hindi na ako nakadalaw. Ani yan nang ipagbukas niya ako ng pinto. May mga nurses na tumulong sa amin para maisakay si tatay. Bakit, may mga inaasikaso ka ba? Pagpapanggap ko. Gusto kong marinig sa kanya mismo kung ano nga ba ang naging dahilan kaya hindi siya nakadalaw sa amin. Walang namamagitan sa amin kaya't wala akong karapatan na mag-demand. Pero akala ko kasi espesyal ako para sa kanya dahil yun ang nagiging kahulugan ng kanya mga effort. Marami ako naging meetings. Sinundo ko din si ma'am. Tinignan ko siya sa kanyang mga mata. Gustong gusto kong sabihin kung mami niya lang ba ang sinundo niya o may kasama pa itong iba. Tulad ng sinabi ng kaibigan niyang doktor. Pero pinigil ko dahil nga wala akong karapatang mag-demand. Sumakay ako sa kotse. Hindi ko siya kinibo. Ihinto mo na lang siguro kami sa kanto. Hahanap pa kasi ako ng mauupahan namin. Sa isang oras na pananahimik namin, yun lang ang aking sinabi. Hindi ka mangungupahan. May pinaayos akong bahay at doon kayo mag-i-stay. Tinignan ko siya at totoong kahit hindi ko sabihin, malaki ang pasasalamat ko sa effort na ginagawa niya. Pero lalo ko lang pahihirapan ng aking sarili kung patuloy kong tatanggapin ang mga ibinibigay niya sa akin. Pasensya ka na Gov, pero hindi ko iyon matatanggap. Hindi ba sinabi ko na to? It's Archie. Mas okay nang tawagin kita sa kung saan dapat. Ayokong isipin ng mga tao na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Huwag mong isipin ang sasabihin nila, Ina. Napabuntong hininga siya. Mamaya na tayo mag-usap. Basta ihahatid kita sa bahay na pinagawa ko. Pagtatapos niya, dahil nahiya ako kay tatay at sa mga kapatid ko, hindi na lang ako kumibo. Baka kasi isipin nila na dahil sa nalaman ko, kaya ako naging ganito. Nakarating kami sa isang subdivision na ilang bahay pa lamang ang naitatayo. Yung trabaho mo, sana wag mo ding tanggihan. Aniya, bago buksan ang pinto ng kotse. Inalalayan niya si tatay pababa, siya na din ang nagtulak. Napakagandang bahay, 2 palapag at kumpleto na din sa gamit. Sabik na nagtatatakbo ang mga kapatid ko papasok. Hihintayin kita sa labas. Aniya, nang maihatid si tatay tsaka siya lumabas. Susundan ko na sana siya pero pinigil ni tatay ang aking kamay. Iha, hindi ko naman sinabing mahalin mo siya. Ngunit sa kanyang kabaitan na pinapakita, marapat lang natratuhin mo siya ng maayos. Paalala niya sa akin kaya tumango ako. Anong sasabihin mo? Saad ko tinignan niya ako. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Ang lamig. Malungkot na Aniya. Ano bang gusto mo? Bukod sa bahay, pera. Ano? I can give all what you want. Basta bumalik lang kung paano mo ako tratuhin noon. Ikaw? Sabihin mo nga. Para saan ba ang lahat ng pagpapakita mong ito? Para saan ba lahat ng ginagawa mong ito para sa akin? Nalalabuan ka pa ba? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin naiintindihan? Wala akong maintindihan, Archie. Huwag kang mag-alala. Papasok ako bilang kasambahay sa inyo. Magtatrabaho ako hanggang sa mabayaran ko yun. Pagkatapos, didistansya na ako sa'yo. What is that? Bakit kailangan mong gawin ang bagay na yun? May fiancé ka na, hindi ba? Napatigil siya sa sinabi kong yun. Wala siyang ibang masabi kundi ang napakurap. Alam kong nagtatanong ang kanyang isip kung saan ko nakukuha ang mga ideyang iyon. Huwag kang mag-alala. Tatanawin kong malaking utang na loob lahat ng ginawa mong ito sa akin. Kita na lang tayo bukas o kaya ipasundo mo ko dito. Kapag alam ko na yung daan, kahit mag-commute na lang ako. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Ina! Tawag niya sa akin. Mahal kita. Mahal nga kita. Giit niya pa pero mapait lang akong umiti. Hindi tayo bagay. Kung sakaling interesado ka pa din sa katawan ko, willing ako na ipagkaloob yun sa'yo. Magandang araw sa'yo. Saad ko pa tsaka ako nagdiretso papasok.
Mukhang nasa kanya-kanya na rin naman silang kwarto, kaya naman dumiretso na din ako sa magiging kwarto ko. 3 ang kabuuan ng kwarto sa bahay. Nahiga ako sa kama. Sa buong buhay ko, parang ngayon lang ako napagod ng ganito. Akmang ipipikit ko ang aking mata nang makadinig ako ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto ko. Ate? Si Yana iyon. Bumukas ang pinto dahil hindi naman nakalak yun at pumasok nga si Yana. Ate, okay ka lang? Nag-aalalang aniya. Oo naman, malakas si ate. Saad ko tsaka ngumiti, pero nagulat ako nang yakapin niya ako kasabay ng haplusin niya ang likod ko. Ate, okay lang umiyak. Hindi mo kailangang sarilinin ang problema mo. Nandito ako't handa akong damayan ka. Ani Yana. Wala akong planong umiyak pero hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko. Alam mong lumaki akong independent dahil ako na halos ang bumuhay sa inyo. Sa pool pa lamang na magkaisip ako. Alam mo bang sobrang saya ko na makilala ko si Archie? Pakiramdam ko, siya na ang perpektong taong masasandalan ko. Saksi ka kung paano siya mag-effort para sa akin. At sino nga bang tangang babae ang hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo siya, mayaman, higit sa lahat ay mabait. Siguro ay masyado lang ako nag-assume. Hindi ko naisip na ang estado pa lang ng buhay namin, malayong malayo na. Lalo na ang seryosohin niya. Kaya naman ganito kasakit sa akin na malamang maiba na pala siyang minamahal. Pero ate, ano bang sabi niya? Nag-usap kayo, di ba? Mahal niya ako. Oh, yun naman pala eh. Ani Yana. Pero hindi pwede dahil may tao kaming masasaktan. Legal sila at wala akong laban. Ate, alam mo, mahirap pangunahan ng mga bagay-bagay. Malay mo, gusto lang yun ng mga magulang niya tapos ikaw naman pala yung gusto niya. O di ba? Hindi ko alam, Yana. Naguguluhan ako. Ate, nalulungkot ako para sa'yo. Huwag mo kong intindihin. Ayos lang ako, sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo't magpahinga. Matutulog lang din ako saglit matapos ay magluluto na ako. Ayaw pa nga sana akong iwanan ni Yana, pero pinagtabuyan ko na siya at hindi ako sanay na nakakaistorbo ng mga tao dahil sa akin. Mabilis na lumipas ang magdamag hanggang sa kinabukasan, gumayak ako para pumasok sa bahay ni na Archie bilang kasambahay. Tulad ng hiling ko, sinundo niya nga ako. Stay in ka doon. Baka kung anong isipin ni mami kung mag-stay out ka. Baka sabihin niya, may special treatment ako sa'yo. Ayos lang sa akin. Matapos kong sumagot ay hindi na siya nagsalita pa. Sa makatwid, hindi na kami muling nag-usap. Kapansin-pansin din na medyo malamig ang pakikipag-usap niya sa akin. Bagay na dapat ay inaasahan ko na. Lalo at ganun kagaspang ang ipinakita kong ugali sa kanya kahapon. Kung buo na ang desisyon mo, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Hindi din kita inuobliga na bayaran ako. Governor ako, kaya marapat lang natulungan ko kayo. Aniya pagkarating namin. Akala ko ay doon kami pupunta sa bahay na pinagliguan ko noon. Pero iba ang bahay na ito, puno ng kasambahay. Malaki ang 3 palapag na bahay. May mga makakapal na bulaklak sa paligid at ilang mga aso na patakbo-takbo. Oh, siya ba yung bago nating maid? Anang magandang babae at sa hula ko, siya ang mami ni Archie. May na-hired naman na kahapon so kumpleto na dito sa bahay. Siguro ay tagalinis na lang siya ng mga kwarto. Total, ikaw naman ang nag-hired sa kanya. Palagay ko'y pagkakatiwalaan ko naman siya. Kinikilig na saad ng kanyang mami pero mukhang bad trip talaga si Archie dahil hindi niya kinibo kahit isang salita ang kanyang mami. Sa halip, dinaanan niya lang ito. Hay nako, tumatanda nang talaga ang anak ko. Kailangan na talaga niyang mag-asawa. Hindi ba iha? Nakangiting saad naman ng kanyang mami. Marian, maya-maya ay malakas na sigaw ni Archie ang nadinig ko. Hindi ko alam kung anong sinabi niya, basta lumabas ito at nagkita kami. Napangiwi ako, maging si Manang ay nagulat din nang ako ay makita. Siya kasi iyong matanda na kumonsinti kay Archie para gawin ng makamundong bagay na hindi naman namin na ituloy. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung anong ginagawa ko dito. Pero ngumiti lang ako at kaagad siyang nilapitan. Baka kasi mamaya kung ano pang sabihin nito't malaman ng mami ni Archie kung ano ang namagitan sa amin ng anak niya. Iha, ba't narito ka?
Ani Manang Marian. Kasambahay po. Ngiwing wika ko rito. Ano? Abat pa ni talagang kapilyuhan si Sir ano? Isipin mong ipapasok niya sa ganitong lugar ang nobya niya? Giit niya na ikinangiwi ko. Nobya? Hindi po kami ni Archie. Hay nako, lumang tugtugi na yan. Ikaw pa lang ang nadala ni Sir sa bahay niyang iyon. Kahit si Ma'am Amanda, hindi niya pinapapasok sa bahay na iyon. Kaya't ginagaransya ko na sa iyo na mahal ka ni Sir. Tumatawang saad ni Manang Marian. O siya, ang una mong asikasuhin iyong kwarto ni Madam. Huwag kang gagalaw ng kahit na anong gamit doon. Bili ni Manang, kaya tumango ako. Gusto ko pa sanang magtanong sa kanya kung sino ba ang fiancé na sinasabi ni Doc Cat. Kaya lang, nilayasan niya na ako. Saan naman kaya ang room ni Ma'am Amanda? Kausap ko sa aking sarili. Tss, hindi mo kasi inalam ng buo, kaya hayan nangangapa ka. Nagulat ako sa tinig sa likod ko. Nandun si Archie at nakatingin sa akin. Alam kong dalawa ang nais niyang ipakahulugan sa sinambit niya kanina. Ayun yung room ni Mami. Turo niya ng uso niya sa malaking pinto sa kanan. Salamat, wika ko rito. May bayad yun. Bulong niya pero hindi ko na siya nilingon. Magandang kwarto ni Ma'am Amanda ang bumungad sa akin. Nagkalat sa vanity mirror niya ang kanyang mga alahas. Meron ding makakapal na pera na hindi ko naman pinag-aksayahan ng panahon na titigan. Mas minabuti kong simulan ang aking trabaho. Inayos ko ang higaan niya at ang mga unan. Sunod ay nagwalis ako sa sahig kahit wala naman ako nakikitang kalat. Napako ang aking paningin sa portrait malapit sa headboard ng kama. Naroon ang portrait ng kasal ni Ma'am Amanda at ng asawa niya na talaga namang kamukhang kamukha ni Archie. Hindi naman siguro masamang mangarap pero tinignan ko ang portrait na yon na parang talagang si Archie ang groom habang ako naman ang bride. Napasinghap ako nang may pumulupot sa tiyan ko kasabay ng pagbaon ng ibabang mukha ni Archie sa pagitan ng aking balikat at leeg. Matagal nang patay si Daddy at sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nagselo sa paraan kung paano mo siya titigan. Bulong niya sa mismong tenga ko na ikinakaba ko ng husto. Akmang kakawala ako sa yakap niyang yun pero mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin. Dito ka lang. Namiss kita sobra. Sana ako na lang yung nandyan sa portrait para ganyan katagal mo rin akong titigan. Archie, ano ba? Baka may makakita sa atin. Ito na nga lang yung hinihingi kong kapalit sa pagturo ko sa kwarto ni Mami. Pinagdadamot mo pa. Nagpapabibi siya kung magsalita pero sinimangutan ko siya. Anak? Anak? Sunod-sunod na pagtawag ni Ma'am Amanda kay Archie, sabay ng pagbukas ng pinto dahilan para mapilitan siyang pakawalan ako. Bakit po? Ani Archie, nagpapanggap na inosente at walang ginawa kani-kanina lang. Oh, anong ginagawa mo dito? Naipit ko ang aking labi. Wala naman, tinitignan ko lang kung may dapat ng palitan sa room nyo. Nasa malayo ang paningin niya. Ganun ba? Inosenteng pagsang-ayon din ng mami niya sa kanya. Oo, kayo anong ginagawa niyo dito? Balik na tanong ni Archie sa kanyang mami. Nandyan kasi si Gayle, nahanap ka. Ani Ma'am Amanda. Napasimangot ako. Pakiramdam ko na walang bigla ang kilig ko. Ako? Nakataas ang kilay na ani Archie. Oo, sagot naman ng kanyang mami. I don't care. Sinabi ko na sa inyo. Wala akong plano na balikan ng babaeng yun. Bakit nyo pa kasi siya sinama dito? Anak naman, pawala ka na sa kalendaryo. Ikaw lang ang iniisip ko. Then stop thinking me, Ma'am. Hindi kayo ang magdedesisyon sa kung sino ang pipiliin. Hindi biro ang bastang pagpili sa kung sino ang makakasama ko habang buhay. At bakit? May maihaharap ka na ba sa akin kaya ka ganyan? Huwag kang mangarap kung saan mahuhuli na para sa iyo ang lahat. Giit ni Ma'am Amanda. Lumaki ako ng malayo sa inyo, kaya malamang na nasasabi nyo yan. But Ma'am, hindi nyo pa ako lubusang kilala. Kaya kong dalhin ang sarili ko kaya wala kayong dapat na alalahanin. Tumingin sa akin si Archie matapos ay naglakad siya palabas. Hay, ang batang yun, talagang napakatigas ng ulo. Tumingin sa akin si Ma'am Amanda. Mabuti sana kung kasing ganda mo yung mapapangasawa niya, hindi ba? Ewan ko ba sa sermong iyon? Ani Ma'am Amanda. Namula ang aking pisngi.
O siya, bilisan mo na dyan at lilinisin mo pa yung kwarto ng bugnutin na yun. Ani Ma'am Amanda. Dahil sa mga sinabi niya, parang nawala tuloy ang aking selos. Gumaan at nabuhayan ako ng loob para bang okay lang sa kanya kung sakaling ako ang makakatuluyan ng anak niya. Hindi ko na lang inisip kung ano ang maaring pag-usapan ni Archie at ng Gail na yun. Dumiretso na ako sa kwarto ni Archie. Sa pagkakataong iyon, giniya na ako ni Manang Marian. O maiwan na kita dyan. Ani Manang Marian, pwede po ba akong magtanong? Saad ko nang akmang bubuksan niya na ang pintuan palabas. Ano yun? Yung si Gail, sino po siya? Naku, long time sweetheart ni Sir Archie, kaya lang ay masyadong na-focus sa karir niya. Inunawa naman iyon ni Sir Archie, kaya lang kalaunan, sumuko na rin siya. LDR kasi sila at madami ding naliling kay Gail kaya ayun. Kibit balikat pa na saad ni Manang. Ikaw naman kahit ako kitang-kita ko kung gaano ka kamahal ni Sir, kaya't sana wag mo siyang saktan dahil matindi kung mainlove ang isang gasini. Kinikilig na ani Manang tsaka tinapik ang aking balikat. Napangiti ako. Tama nga, kasalanan ko kaya ako nasasaktan. Hindi ko inalam ng buo ang lahat. Nagsimula na rin ako mag-asikaso sa kwarto ni Archie. Pinalitan ko ang bedsheet na naroon kahit wala namang dumi yun. Idamay mo kaya yung pillowcase ko. Napagitla ako. Bakit ka ba pasulpot-sulpot? Nahampas ko ang kanyang braso. Nagde-daydream ka kasi. Gusto ko lang sirain baka kasi mamaya hindi ako kasali dyan sa iniisip mo. Nakataas ang kilay na aniya. Wala ka ng bisita? Maliban sa'yo wala na. Bakit? Gusto mo nang mag-stay dito? Sabihin na natin kay Mami. Tumigil ka nga. Nakalabing saad ko tsaka ako umatras. Kumunot ang kanyang noo. Aba, gumaganyan ka na. At kailan mo pa natutunang sungitan ako? Nakataas ang kilay na aniya. Kasabay noon nang hatakin niya ang kamay ko at ikulong sa kanyang bisig. Napaupo ako sa kanyang kandungan. Ang bango mo. Parang kinikiliti kung siya ay tumawa. Lalo't inaamoy niya ang likod ko. Archie, ano ka ba? Awat ko sa kanya. Baka makita tayo ng mami mo. So? Nanunubok na aniya habang ako'y tinititigan. Archie, nandito ako para magtrabaho. Paalala ko sa kanya. Umikot ang mata niya, tsaka ako pinakawalan. Itinaas niya pa nga ang kanyang kamay na para bang sumusuko. Wala naman ako magagawa eh. Tiklop lagi sa'yo. Nakangusong aniya. Pakipalitan din ito, tsaka ito pa. Kung ano-ano pa ang pinagtututuro niya. Pero alam ko naman na ginagawa niya lang yun para mas magtagal pa ako sa kanyang kwarto. Archie, maglilinis lang ako, yun lang. Giit ko naman pero ngumuso siya at nagsimula ng magtantrums. Hayaan mo muna kasi ako. Kahapon ka pa cold sa akin eh. Parang batang aniya. Archie, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Respetado kang tao't maskulado din ang katawan mo pero ganyan kang umasta. Sa'yo. Putol niya sa akin. Sa'yo lang ako ganito. Gusto kong magpa-baby. Gusto kong maglambing kaya hayaan mo ko. Stay here please. Alam mo bang kahapon pa ako walang tulog? Bakit naman? Dahil sa cold treatment mo. Nakalabing aniya. Nahiga siya sa kama. Hindi ko alam kung ano yung nagawa ko. Okay naman tayo tapos bigla mo kong pakikitunguhan ng ganun. Hindi ba? Hindi naman yata katanggap-tanggap yun. Si Doc Kat ang nagsabi sa akin. Exactly. Sinita ko siya. Hindi niya kinuwento ang totoo sa'yo kasi daw gusto kanyang makitang magselos. Nakangiting saad niya. Ako magsiselos? Never. Kailan lang tayo nagkakilala no? Yun ang akala mo. Palagi kitang pinagmamasdan sa itaas ng bistro. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mataas ang bayad sa pag-table sa'yo? Dahil yun sa akin. Pansin mo din na walang nagtatangkang humawak sa'yo. Well, dahil din yun sa akin. Nagmamalaking aniya. Matagal na kitang gusto. Ngumisi siya. Iyong ngisi na alam mong mapapahulog ang puso mo. Ako? Gusto mo? Hindi makapaniwalang saad ko. Kumunot ang noo niya. Bakit hindi pa ba malinaw? Hindi makapaniwalang aniya, kaya umiling ako. Akala ko joke-joke mo lang yun eh. Ngiwing saad ko, napasinghap ako nang bigla niya akong hilahin at sa sandaling yun, nasa ibabaw ko na siya. Joke?
So all this time, yung effort at mga banat ko joke lang sa'yo. Paano ba dapat? Dapat ba binubuntis agad para may proof agad na gusto ka? Naniningkit ang mata na Anya. At mga halikan niya ako nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Anak, kaagad na nanlaki ang mata ng mami niya dahil sa nakita. Walang yakang bata ka, sigaw ni Ma'am Amanda. Sa hiya ko'y natadyakan ko siya na talagang ininda niya ng husto. Sa sikmura ko kasi siya tinamaan na talaga namang ikinalukot niya sa gilid. Walang yaka? Kaya ba ha? Kaya ba ayaw mo kay Gail dahil may iba kang binabalak sa dalagang ito? Anang mami niya habang hinahampas sa kanya ang dulo ng muffler. Ma'am, stop it please. Ani Archie, inalalayan ako ni Ma'am Amanda. Okay ka lang ba, iha? Ano, may ginawa ba sa'yo ang walang yakong anak? Aniya pa sa'kin. Anong gusto mo? Babayaran kita o kaya kasuhan mo siya? Anong gusto mo? Saad niya pa sa'kin kaya napangiwi ako. Kasuhan? Parang hindi niya anak ang tinutukoy niya. Saad ko sa aking sarili. Matalim na tinignan ni Ma'am Amanda si Archie. Pakakasalan ko siya. Pagtatapos ni Archie sa pag-aalala ng kanyang mami. Ano? Pakakasalan? Ani Ma'am Amanda. Kahit ako'y nagulat din kaya hindi ko siya masisisi. Ayoko. Nasabi ko dahil sa takot na baka husgahan ako ng kanyang mami. Kung kanina ay matapang ako, ngayon ay gano'n na lang ang aking takot. Tinignan ako ng mami ni Archie. Bakit iha? Lugi ka pa? Naku-curious ang mata na Aniya kaya napangiwi ako na siyang paghalakhak naman ni Archie ng malakas. Pumunta kami sa sofa. Nagkukot-kot ako noon ng kuko ko. Hindi ko alam kung paano ko haharap sa mami niya. Nakikita ko sa gilid si Manang Marian, kinikilig at nagaantay sa kung ano nga ba ang mangyayari sa amin. Oh, ano ngayon ang plano mo sa dalagang ito? Diyos ko, hindi mo pa kilala kung saang pamilya siya galing. Naipit ko ang aking labi. Well, kahit naman saan siya galing ay hindi na mahalaga yun. Talaga bang itatanggi niya ako o di kaya ay nagpapanggap siya? Tulad ng sinabi ko ma'am, pakakasalan ko siya para hindi niyo na ako iniintindi. Umirap si Archie. Tingin ko naman ay magandang lahi ang mabibigay niya sa akin. Masama akong nilingon si Archie pero ngumisi lang siya. Mamaya ka sa akin. Saad ko sa sarili ko pero ang mata ko nakapako sa kanya. Take note, galit na galit. Kung ganun pasundo mo yung mga magulang nito. Ikaw kasi na bata ka na, pakaano mo? Ani Ma'am Amanda. Ipapakasal niyo na po ako? Takot na saad ko. Haya na naman ang mata ni Ma'am Amanda na talagang ikinangiwi ko. Abay ang batang ito akala mo'y gugutumin. Mapera yung mapapangasawa mo kaya't wala kang dapat na ikabahala. Mabait din naman. Hulihin mo lang yung loob. Ani Ma'am Amanda. Haya na naman ng malakas na tawa nang walang yang si Archie. Hayaan yung ako yung mag-handle nito ma'am. Iwan nyo na kami. Ani Archie. Makaka-attend naman kayo sa kasal ko kung sakaling matuloy. Dagdag niya pa. Teka sir, at ikukuha ko kayo ng maiinom. Ani Manang Marian, umalis na din si Ma'am Amanda. See? Ganun lang kabilis. I'm willing to marry you. Ikaw lang ang gusto ko, Ina. Ikaw lang. Masuyong Aniya. Inirapan ko naman siya. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa din limot ang mga nangyari kanina lang sa kwarto. Sandali at sisilipin ko muna si Marian doon. Paalam niya sa akin kaya ngumuso lang ako. Maya-maya ay naisipan kong sundan sila sa kusina dahil ilang minuto na din akong mag-isa lamang sa sofa. Palapit na ako nang madinig ko ang malakas na hagikgikan. Ano ba kasi ang nangyari sir? Ano? Sakto ba ang dating ni ma'am? Excited na tanong ni Manang. Nagbubulungan sila pero kung tumawa si Archie, wagas kaya't wala ding kwenta. Oo, kung alam mo lang, matatawa ka Marian. Saktong-sakto si Mami. Pikot na akong pikot. Anong gagawin ko? Minsan lang ako ma-inlove ng ganito kaya wala na siyang takas ngayon. Hindi na ako natatakot sa mata niyang nagliliyab. Hindi niya na natapos ang sinasabi niya nang mapansin niya ako na nakatayo, bit-bit ang sinasabi niyang mata na nagliliyab sa inis. Nakatingin ako sa kanya, dahilan para unti-unting mawala ang pagkakangiti sa kanyang labi. Kanina ka pa dyan? Nakangiting Aniya. Ay sir, labas na ako dyan. Sumusunod lang ako. Takot na ani Manang tsaka iniwan si Archie sa kusina. Marian,
Marian, wag mo kong iwan dito. Kabadong ani Archie, lalo pa siyang nataranta nang dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapalunok. Sabihin mo nga, aminin mo. Pinlano mo ang lahat, tama ba? Nakataas ang kilay na sambit ko. Hindi ah. Nag-iwas siya ng tingin kaya naningkit din ang aking mga mata. Kasi naman, I can't handle it. Alam kong nagsiselos ka't ito lang ang alam kong paraan para malaman mong ikaw lang ang mahal ko. Isa pa ang lamig ng treatment mo sa akin. Hindi ako sanay. Paano kung sabihin kong hindi ako magpapakasal? Di ayos lang. Basta alam na nilang GF kita. Ngusong aniya. Hinila niya ako at ikinulong muli sa kanyang bisig. Plano kong pag-aralin ka pati na ang mga kapatid mo. Madami akong plano kasama ka. Gusto kong magkaroon ka ng sariling degree para mabigyan mo ng mas maayos na buhay ang tatay mo. Ayoko nakikita kang umiiyak. Mas nasasaktan ako. Paano si Gail? Umaasa pa din siyang magkakabalikan kayo. Oo, kaya kikitain natin siya mamaya. Hindi daw kasi siya hihinto sa pag-asa hanggat wala akong hinaharap sa kanya. Aniya, habang titig na titig sa mata ko. Kayong dalawa ba ngayon lang talaga nagkakilala? Naitulak ko si Archie para makalayo kahit kaunti sa kanya. Sus, magpapakipot pa ba naman? Oo ma'am no, ngayon lang talaga. Sadyang madali lang kasi akong ma-attach, kaya ganito na kami ka-close. Palusot ni Archie pero halata naman na hindi naniniwala ang kanyang mami. Sus, tumigil ka nga dyan. Ani Ma'am Amanda. Kinuha niya ang kamay ko at hinila ako sa kung saan. Maya-maya lang ay tinawag niya na ang mga kasambahay niya. Alam kong may ideya na kayo sa sasabihin ko. Sana pala kanina ko pa ginawa ito kahit nung kadadating pa lang nila. Etong si Ina, hindi lang basta Ina ang itatawag nyo. Either ma'am or miss. Palaging ganun, okay? Ani Ma'am Amanda kaya nahiya ako. Ma'am, hindi nyo naman po kailangan gawin to. Mami anak, hindi ma'am. Aniya sa akin. Yang Unico iho ko ay hindi ko pinipigilan sa kung ano ang gusto niya. Basta ipangako mo lang sa akin na iingatan mo yung busilak niyang puso. Ani Ma'am Amanda, tsaka inipit ang ilang hibla ng aking buhok sa aking tenga. Halika nga at bibihisan kita. Madami akong damit doon. Aniya pa habang hindi binibitiwan ng aking kamay. Dinala niya ako sa napakalaking dresser. Ngayon ay hindi na ako magtataka kung bakit napakabait ni Archie. Yun ay dahil sa kanyang mami. Inabot kami ng milya-milya sa pagsusukat. Higit sa 10 pares yata ng mamahaling damit ang binigay sa akin ng mami ni Archie. Hindi ko pa siya nakakasama pero magaan na ang loob ko at palagay ko'y talagang magkakasundo kami. Kinagabihan nga, inaya na ako ni Archie sa isang resto. Yung dress na itim ang sinuot ko, yung galing sa kanyang mami. Naku, kamunti ka na kitang hindi makilala. Anang mami niya nang makasalubong namin siya sa pagbaba ng hagdan. Nakahawak sa kamay ko si Archie. Ma'am, huwag ka naman bola. Ibibili kita ng limited na bag sa Hermes. Ani Archie na kinatawa ng mahina ng kanyang mami. O sige, magpakasaya kayo sa first date nyo. Kahit hindi ko alam kung totoo ba ngayon lang talaga kayo nagkakilala. Ang mata niyang si Archie talagang kumikinang habang nakatingin sa iyo. Ani at ako ang kausap. Sumimangot na lang si Archie. Dumiretso kami sa labas kung saan naroon ang sports car na ngayon ko lamang nakita dito pero palagi ko iyong napapansin dito sa bistro. Ibig sabihin ay talagang nag-e-effort pa siya para lang pumunta noon sa bistro. Sa isang mamahaling restaurant kami pumunta. Hay, kung hindi lang ako naawa kay Gail hindi ako dederecho dito. Irap na aniya. Bakit may iba ka pa bang pupuntahan? Usisa ko naman. Oo, balak kitang idaan kanina sa hotel. Aniya habang nakangisi, kaya hinampas ko ang kanyang braso. Ikaw talaga, panay kakalukuhan? Nakasimangot na saad ko. Hindi kalukuhan yun. Hindi ko kasalanan, inakit mo ko Aniya pa habang nakangiti. Bumaba siya sa kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya ako pababa. Malayo pa lang, agaw pansin na kaagad ang itsura ng babaeng maganda. Porselana ang kutis niya at agaw pansin din ang itsura. Gail? Tawag ni Archie sa kanya dahilan para mag-angat siya ng paningin. Archie?
Ang matamis niyang pagkakangiti biglang nawala nang ako ay makita. Who is she? Aniya sa akin. My fiancé. Simpleng sagot ni Archie. Binayaran mo para magpanggap? Mapait siyang umiti sa amin nang makaupo kami. Hindi Gail, GF ko na siya bago ka pa dumating. Kaya maniwala ka. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Hindi kita pinagtutulakan na dahil gusto lang kitang turuan. Tumatanggi ako dahil may iba ng mahalang puso ko. Yun ang dahilan. Umiling siya at saka ngumiti pero alam ko naman na peke lang ang lahat ng yun dahil sa panggigilid ng kanyang luha. Tumayo si Gail at tumingin sa akin. Kung totoo ngang GF ka niya, ingatan mo siya dahil kapag sinaktan mo si Archie ng kahit isang beses, aagawin ko siya sa'yo. Aniya tsaka kami iniwan. Hay, kung minsan nakakainis din maging gwapo. Umiiling na ani Archie kaya tinignan ko siya ng masama. Pero syempre hindi ako magpapaagaw, okay? So nothing to worry about, love. Ani Archie tsaka hinagka ng kamay ko. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magiging fairy tale ang buhay ko. Mula sa pagiging entertainer hanggang sa kasalukuyang asawa ng governor ng Bulacan. 3 taon na kaming kasal ni Archie at hanggang ngayon, pinag-aaral niya pa rin ako. Dahil nga maaga ako nabuntis sa panganay namin, ay kinailangan ko pang magkaroon ng sariling tutor. Mayroon na rin kaming sariling bahay, habang ang 2 ko namang kapatid, may kasama pa rin si tatay sa subdivision. High school na si Yana, habang elementary naman si Leia. Parehong scholarship sila. Si tatay naman ay pinagtayo ko ng maliit na negosyo na siyang sumasapat para matustusan kahit panggamot niya. Kasama pa din namin si Manang Marian sa bahay na siyang katukatuwang ko lalo na kay Archer sa tuwing ako ay nag-aaral. Miss Ina, hindi ka ba dadalaw kay Sir? Tanong sa akin ni Manang Marian. Nag-aaral pa ako noon nang siya ay lumapit. Nasa crib din kasi si Archer at natutulog. Naku, oo nga pala. Nakapangako ako sa kanya. Ngiwing saad ko. Kahit kasi matagal na kaming kasal ni Archie, hindi pa rin siya nagbabago. Madalas na magpabibi sa akin, kahit ang anak niyang si Archer ay hindi nakakaligtas. Manang, pakitingin na lang po muna si Archer. Mag-aasikaso ako, baka din kasi dumating doon ng mga kaibigan niya. Ayoko naman po na hindi ako presentable. Iginiyak ko ang aking sarili tsaka nagmamadaling bumaba. Miss Ina, naku, hindi po ako sasama. Pagagalitan lang ako ni Sir dun. Alam na alam nyo naman pong ayaw noon na naiistorbo pagkasama kayo. Ani Manang Marian kaya ako'y napatawa. Tulad nga kasi ng sinabi ko ay napaka-baby ni Archie, walang pagbabago. O siya, sige, pakitawag nyo na lang po si Manang Danit, magpapahatid na ako. Nang makaalis si Manang Marian, isa-isa kong kinuha ang mga gamit na dadalhin ko. Matapos ay nag-abang na kami ni Archer sa labas hanggang sa huminto ang kotse sa tapat namin ni Archer. Oh, hindi ka ba nahirapan sa biyahe? Ani Archie nang makarating kami sa kanyang opisina. Kaagad niyang kinuha sa akin ng anak niya. Hinatid kami ni Mang Danny. Ang takot ni Manang sayo. Palagi ka naman kasing nakasigaw sa kanya. Naupo ako sa kandungan ni Archie nang maibaba niya si Archer sa sofa. Tulog na rin naman kasi. Abat bakit hindi ko siya sisigawan? Alam na alam niyang limited lang ang time na halos talagang nakakasama kita ay sinisira pa niya. Palaging katok ng katok. Hindi ko na nasundan yan. Tukoy niya kay Archer kaya nahampas ko siya. Sira ka ba? 2 taon niyang anak mo susundan mo na? Sita ko sa kanya. Eh di sana hindi mo na lang ako pinag-aral. Kung gaganyan-ganyanin mo lang ako, di ba? Hihinto, mag-aaral. Ano yun? Irap ko sa kanya pero tinawanan niya lang ako. Biro lang. Alam mo namang alipin mo ko. Pag ayaw mo, hindi ko ipipilit. Aniya, tsaka hinagkan ng kamay ko kung saan nakasuot ang wedding ring namin. Bakit ka ganyan tumitig sa akin? Saad ko pero ngumiti lang siya at umiling. Kahit anong anggulo, gandang-ganda pa rin ako sa'yo. Bulong niya sa akin at halikan niya ako sa labi nang madinig naming sabay ang pagbukas ng pinto kaya't sumama na naman ang mukha niya. Umikot ang mata niya at talagang katakot-takot na galit sana ang aabutin ng kung sino man ang naroon ng "Hi son, hi daughter-in-law." Ngiti-ngiti na bati ni Mami sa amin. Ma'am, palagi na lang po ba? Inis na saad ni Archie kaya ako'y napatawa.
Hindi ako umalis sa kandungan niya dahil sanay naman na si Mami sa amin. Hay naku San, wala akong pakialam sa'yo. Nalaman ko lang kay Maria na nandito ang apo ko at daughter-in-law ko kaya ako nandito. Sus, akala mo naman na importante ka. Singhal pa ni Mami tsaka nilapitan si Archer. Naku apo, wag kang gagaya kay daddy ha. Sumpungin na masungit pa. Ani Mami kaya lalo akong napatawa. Kinagat ni Archie ang tagiliran ko ng bahagya para kunin ang aking atensyon at talaga namang napunta sa kanya iyon habang tumatawa pa din ako. Ikaw naman tawa-tawa ka dyan. Naiinis na aniya habang nakanguso kaya pinisil ko ang pisngi niya para mawala ang inis niya. Ganun lang naman siya. Parte ng paglalambing dahil talagang gusto niya na nasusolo niya ako. Ganito na ang nakasanayan kong buhay. Mayroon ako makulit na biyanan na mahal kami ng anak ko. Siyang katulong ko din kung minsan sa lahat ng bagay habang may mister naman ako na napakalambing, masipag at talagang hawak ang aking kinabukasan. Mga bagay na hindi ko akalaing ipagkakaloob ng Diyos sa kabila ng hirap na dinanas ko mula pa nung bata ako. Mula sa pagiging ex-prostitute hanggang sa maging asawa ng isang mayamang business owner at the same time masigasig na governor ng Bulacan.